Sana may isang santa pa para makayo. Amen. Amen. Sinasabi ko sa account ko. Thank you, Amida. So, mga kapatid, bilalasan, bumili po tayo ng dalawang people. Gagamitin natin pag praise the Lord po. Medyo may kamahalan yan, pero matibay na yan. Pwede tayong lahat sumampa. Joke lang, dalawa po. Gagamitin po natin yan sa mga ministries natin, lalo na pag lunch, tsaka kapag afternoon service. And then, hindi ko din pala nasabi, nung nakaraan, bumili rin tayo ng rice cooker. And then, next natin bibilin, printer siguro, matiga 8,000. Medyo mahal yung printer. 8 or 7, nakasale. Para, isa po yun sa mga essential natin dito sa church. Kamusta po kayo mga kapatid? Amen? Ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Kung ready na po kayo, babalik po tayo sa ating series sa Book of Mark. Mark chapter 2. Praise the Lord po at natapos natin yung chapter 1. Last time, dahil Father's Day, kaya medyo nag-break tayo sa Book of Mark. Pero ngayon, babalik po tayo. Mark chapter 2, verse number 1 hanggang verse number 5. Maigi po na tayong lahat ay tumayo at tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Ako na lamang po magbasa sa inyong mga mata. Mark chapter 2, verse number 1 to verse number 5. Again, he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them. No, not so much as about the door. And he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, I will repeat it again. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Let's pray. Our great God, Father in heaven, we thank you for your word. And as we preach, as we listen to your word, may you, Lord, increase our faith so we may see miracles in our life at tumatag po kami sa aming pananampalataya. May the Holy Spirit of God will guide us this morning. In Jesus' name we pray, amen. You may be seated po. Magandang umaga po sa ating lahat. Last night po, pinag-usapan po natin sa prayer meeting, Psalms chapter 8. What is man that thou art mindful of him? Sa madaling salita, sabi ni David, Panginoon, ano ba ang tao? Bakit mo kami inaalala? And in that chapter, we talk about that God owns everything. Meaning, we cannot live life apart from God. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Kahit ang mga unbeliever, meron ang Diyos tinatawag na common grace. When you say common grace, naalala natin yung mga Israelita, nung nasa lugar sila ng Ehipto, ang nasisinagan lang ng araw, hindi lang sumisikat ng araw sa mga Israelita, ganun din sa mga Egyptians. Hindi lang nauulanan ang mga believer, kundi ang mga believer din. Naaarawan o itong nature na na-enjoy natin, pati ang mga unbeliever, nakikinabang. Ang tawag dyan ay common grace. But, in history, meron tayong tinatawag na Age of Enlightenment.
that is in 16th century, kung saan ang mga tao nakita nila ang importance ng salita ng Diyos. Na ang Diyos ang may likha, pagmamayari niya ang lahat, and we cannot live without God. But after the Renaissance or the age of Enlightenment, meron tinatawag na modernism. That is the humanistic view. This tells us, itong konsepto na ito, na ang mga tao noon, pinipilit nila na mamuhay na wala ang Diyos. Sinasabi nila sa kanilang sarili, kaya natin mabuhay kahit wala tayong kinikilalang deity, God, o kung ano pa mang superior kesa sa atin. Ngunit dito po sa ating binasa mga kapatid, makikita natin ang 5 lalaki at ang isa doon ay lumpo o paralyzed. Yung kanilang pananampalataya sa Diyos na nagpapakita na kung wala ang Diyos, walang kagalingan, walang anumang bagay na milagro na mangyayari sa kanilang buhay. And in this morning, I want to talk about the story of 4 nameless friends. And we titled this message, When Jesus Saw Their Faith. Marahil matagal na tayong Kristiyano, alam na natin yung storya na nangyari dito. So, meron akong ilang age to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 6 age para i-summarize natin yung pangyayari, yung kaganapan sa chapter 2 sa ating binasa. Unang-una, makikita natin yung mga hearers. Verse number 1. Dumating ulit si Jesus Christ sa Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. So alam nyo, noon pa man, wala pang cellphone, wala pang balita, wala pang messenger, wala pang tawag. Pero ang tao talaga, kahit walang technology, ang balita, mabilis kumalat. Yan yung nature natin. Mabilis tayong magsabi ng kung anong mga bagay. So there was a noise in Capernaum. Now, this place, ito ay naging town home ni Jesus Christ. Kasi ayaw ng mga tao kay Jesus Christ sa Nazareth, kung saan siya lumaki. So, nag-move siya sa Capernaum. And here makikita natin yung word na in the house. Maraming mga scholars naniniwala na ito ay bahay ni Pedro. And Jesus Christ was viral that time because of what? Because of miracles. Alam natin yung, pag sinabi mong miracles, crusade, dati meron yan yung, hindi tayo naniniwala sa mga healing, na si pastor tatayo dito at merong lumpo dyan, tapos sisigaw ako na kung ano-ano, tapos magsasabi ako ng mga enchantment or kung ano, tapos biglang gagaling na yan. Wala tayong ganon kasi naniniwala tayo bilang mga Baptist, bilang mga Cessationist, that is the theological term, na yung mga ganyang mga bagay ay hindi na po yan, wala na po yan. Yung parang pag kinagat ka ng sawa, hindi ka mamamatay. May mga ganong gumagawa ng mga Christians, lalo na sa ibang bansa, pero hindi tayo naniniwala dyan. But nung time ni Jesus Christ, dahil siya ay Diyos, siya ay naghihimala at ginagamit niya yung milagro niya sa purpose na patunayan kung sino siya. Now, dahil sa chapter 1 pa lang, marami nang pinagaling si Jesus Christ, viral na viral si Jesus Christ. And in verse number 2, and straightway, many were gathered together. Sila ay nagpuntahan doon sa bahay ni Pedro, doon sa Capernaum. In so much, mga kapatid, tignan natin, there was no room to receive them. Kayong mga bata o yung mga kabataan ngayon, marahil hindi nyo na naabutan to. Siguro kahit si Sister Angel, si Sister, ewan ko kung si Sister Heart naabutan nyo to. Noong unang panahon, kapag meron kang TV sa bahay, sikat ka. Di ba? Nanay Mel? Tapos yan, naalala ko doon sa lugar namin, meron niyang schedule hindi naman tuwing gabi. Parang Friday night o Saturday night. Merong papalabas, tapos yung TV na merong bahay, bahay na, oo. Doon sa bahay may TV, welcome niya lahat ng kapitbahay niya. Ewan ko, taas ang kamay, mga naabutan niyo yun. Di ba? Nakikinood kayo sa bahay. Tapos, ang saya nun kasi, punong-puno yung bahay. Tapos nakapokus lang sila sa TV. Nakakamiss nga yun Sabay-sabay silang tatawa, lalo na pag okatukat, tsaka yung magandang gabi bayan. Talagang exciting yun. Ganun natin marirealize yung there was no room. Sa sobrang dami, hindi mo na alam saan ka pupupo. Kaya ang ginagawa ng mga tao, doon yung iba nasa bintana, yung iba nasa pinto. Naabutan ko yon. Ganun yung pangyayari dito.
Parang TV. Sa sobrang viral ni Jesus Christ, wala nang wala nang mapuntahan sa loob, wala nang pati sa bintana at pati sa pinto. Pero makikita natin, and He preached the word unto them. Si Jesus Christ, hindi siya nag-magic o nagmilagro o kung anong mapambagay, kundi ang purpose ng pagpunta niya ay i-preach ang kingdom of God, i-preach ang kaligtasan sa mga tao. Yan yung mga hearers. Pero meron twist. Hindi lang basta naging mangaral si Jesus Christ, tapos ang daming tao. Hindi doon nagtatapos yung istorya. Ito yung twist. Verse number 3. Makikita natin yung helpless. And they come unto Him, bringing one sick of the palsy. I don't know if silent L to, yung iba kasi silent L basahin, or lumpo, or paralyzed. When we say paralyzed, kumbaga, yung pag-iisip natin, di ba, pag ikaw ay meron kang insurance, pag paralyzed ka na or unable to work, na siguro naputulan ka na lang ng paa or di ka na makalakad, paralyzed na tawag natin. Pero siguro, ito yung taong unable to work, unable to walk. Pwede nating sabihin yung mga na-stroke na hindi na naka-recover. Nakaupo na lang sila or nakahiga na lang sila. Pero hindi natin alam kung gaano kalala itong pagiging paralyzed ng tao ito. But during biblical times, yung disease katulad ng pagiging paralyzed, pagiging lumpo, tinitignan ito ng mga tao bilang resulta ng kasalanan o tinatawag na divine judgment. Merong social stigma attached to such condition, dito isolation and marginalization or discrimination. Tipo, pag ikanong po, may lumpo o ano mga sakit na nagiging dahilan para layuan ka ng tao able to work, ito ng tao bilang dapat na sa ilan kasi kasalanan ka, resulta ng kasalanan mo. No, it's not always the case in the Bible, also in the world. Hindi sabihin na kasakit tayo, meron tayo gawang pinakasilanan. Pero hindi pa laging ganon. It is not always the case, mga kapatid. Pero, mayroong helpless, pero meron ding helpers. Ito yung apat na magkakaibigan. Specifically, sinabi ng Bible, which was born of 4. Now, hindi natin alam yung pangalan nila. At hindi natin alam kung bakit talagang kahit sobrang daming tao. Imaginin mo, baby nga lang maliit lang. Sila Teacher Gates, mahirap makapag-church kasi baby, wala, kahit maliit lang. Imagine mo ang isang may sakit, lumpo or kahit dalhin mo lang sa mall, yung taong ano yung tinutulak? Wheelchair, mahirap. Ito talaga, ang sabi, nasa bed siya. Tapos kailangan nilang dalhin kay Jesus Christ. Bakit kaya? Siguro dahil ito ay urgent. Baka ito ay, is it life and death situation na kailangan dalhin na talaga ito kay Jesus para mapagaling. Hindi natin alam. Pero sila ay helpers. Meron silang pakialam sa kanilang kaibigan. Pero sa verse number 6, makikita din natin dito yung hinders. Ang nangyari kasi, ang ginawa ng mga magkakaibigan na ito, dahil hindi sila makapasok, ang ginawa nila, umakyat sila sa taas. Kasi nung ancient time, yung design ng bahay nila, hindi katulad ng design ng bahay natin ngayon, na slab, tas semento, no? Tapos yung hagdan para makapunta ka doon sa taas, yung hagdan nasa loob ng bahay. Pag i-search mo, ancient house in the time of Jesus Christ, makikita mo, square lang, tapos para makapunta kasi na tinatawag na house top o yung rooftop, yung hagdanan niya nandito sa gilid. So, dumaan sila sa hagdanan sa gilid, at ang ginawa nila sa verse number 4, nung hindi sila makapasok, pumunta sila sa taas at binakbak nila, tinanggal nila yung roof, and then binaba nila yung bed kung saan nakaposisyon si Jesus Christ. And in verse number 5, nakita ni Kristo ang kanilang pananampalataya at sinabi niya, anak, pinatawad na ang iyong kasalanan. Pero sa verse number 6, merong mga hinders, yung mga scribes. Sabihin nga natin scribes. O yung tinatawag na teachers of the law. Ito ay mga religious elites. And if you are scribe that time, you are also a Pharisee. Pero hindi lahat ng Pharisee scribe. So, basta scribe ka, Phariseo ka. Pero hindi lahat ng Phariseo scriba. Si Ryan meron tinatawag na attitude of superiority. Pero tinawag din sila ni Jesus na maraming pagkakataon na sila ay mga hipokrito. Sapagkat ang kanilang panloob ay madumi,
kahit ang panlabas nila ay parang tama o malinis. And in verse number 11, makikita natin si Jesus Christ as a healer. Next week, pag-aaralan natin to. Nung nakita ni Jesus Christ na sabi ng mga eskriba, Diyos lang ang dapat magpatawad ng kasalanan. Pero sa verse number 11, pinatunayan ng Panginoon na siya ay Diyos na kaya magpatawad ng kasalanan at hindi lang yon, kaya din magpagaling ng karamdaman. Jesus Christ as a forgiver and a healer. Next week, pag-uusapan natin yan. And in verse number 12, makikita natin dito mga kapatid. Verse number 12, Mark chapter 2, verse number 12. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, in so much that they were all amazed. Now, yung word na amazed dito, hindi lang ito, wow, galing. Yung amazed na, parang yung sinasabi ng mga sa West, I cannot believe it. I can't believe it. Hindi ako mapakaniwala. Sa sobrang tindi ng nangyari, hindi nila mapaniwalaan na kung totoo ba ito na nangyari. Sila yung mga hilarious. They were all amazed. Now, the question is this. What is the point of the story? Bakit inilagay ito dito? Itong miracles na to. Kung i-imagine natin, nais ko pong gawin nyo, tayo ay nandun sa Capernaum, nasa bahay tayo ni Pedro, at kasama tayo, napunta tayo doon, luckily, or maswerte tayong napunta doon sa loob ng bahay. Yun ang isipin natin yun. At nakita natin, na habang nagpipreach si Jesus Christ, how disturbing it is, na merong malalag na mga sulad, at kung ano-ano pa man, at merong maingay, at nakita natin yung lumpo na binababa ng 4 na magkakaibigan, at sabi ng Panginoon, pinatawad na yung kasalanan, at pinagaling siya ni Kristo. Now, this story, tuturuan tayo ng 3 bagay. Unang-una, mga kapatid, hindi na tayo magtatagal. Andiyan na po kayo, ready na po kayo, amen? Ang mga pagsubok, ito po ay oportunidad upang ma-express natin ang pananampalataya natin kay Kristo. Trials, temptations, and testing in life are opportunities to express our faith para maipakita natin, ma-manifest natin ang pananampalataya natin kay Jesus Christ. Look at verse number 3. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. At siya ay pumasa kanya, at sila ay lumapit sa kanya. Itong 4 na magkakaibigan, o itong 5 magkakaibigan. Kasi may nagsasabi, baka nasa pilitan lang itong palsy. Baka hindi niya naman talaga gusto yung gagawin niya. No. Scholar says, they call it vicarious faith. Kahit wala tayong makikita sa passage na sinabi ng lumpo na, ito ang gawin niyo sa akin, ipunta niyo ako kay Jesus Christ. Pero hindi ibig sabihin na, hindi siya nanampalataya. Itong 5 magkakaibigan, nananampalataya sila sa Panginoon at ginawa nila itong opportunity, ang trials, ang kanilang pagsubok para lumapit sa Panginoon. Alam nila kung sino ang kanilang lalapitan. Alam nila kung sino ang may kakayahang magpagaling. Alam nila kung sino si Jesus. Brother and sister in Christ, sa mga pagkakataon na sinusubok ang ating pananampalataya, I want to remind each every one of us, ito ay pagkakataon para lumapit tayo sa Diyos. Maraming pagkakataon sa buhay natin, pag may narinig tayong problema, isip natin agad stress. Wala nang pag-asa. Or hindi tayo prayers. Wala tayong prayers or hindi tayo nag-iisip. Hindi natin pinagpapasa Diyos. Pinangungunahan kaagad tayo ng ating emosyon. Pero mga kapatid, ito ay pagkakataon, pag sinabi sa'yo ng asawa mong babae, Dad, wala nang gasol. Ano ba yan? Di ba? Ganito tayo. Ano ba yan? Kabibili lang yan, di ba? Sabi ko sa'yo, sulatan mo ng date eh. Baka inunan mo, baka may... Ganon tayo mag-respond. Dad, wala na. Yung mga words na, Dad, wala nang bigas. Ba't di ka mamili? Wala ka naman pambili binigay. Or kaya magpapa-check up. Sinabi ng doktor, ang buhay mo, 10 na lang po. 10 na lang.
Anong 10, Doc? 10 years? 10 months? 9, 8, 10 seconds na lang pala. Pero yung mga ganong balita, o naririnig natin, o kaya sa sarili natin, may nalaman tayo tungkol sa sarili natin, ito ay pagkakataon para lumapit tayo sa Diyos. Kanino ka lumalapit kapag meron tayong pagsubok? Walang masama makinig sa radyo, walang masama makinig sa podcast, kay Dr. Lab, kay Papa Jack, etc., etc. Pero sana hindi ito ang maging source ng ating encouragement sa buhay. Sana po ang Panginoon. Next slide. Ang sabi ni C.S. Lewis, I really love this quote. Andiyan ba, Ate Steph? Ang sabi niya, I don't know, you know C.S. Lewis, pero si C.S. Lewis, siya ang may konsepto ng Narnia. Ba, alam niyo yung ba niya? Chronicles of Narnia. Yung si Aslan. Ito ay pagpapakita ng, ano yan, based yan sa Christian, sa death, resurrection ni Jesus Christ, yung Narnia. Sabi ni C.S. Lewis, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse our deep world. Yung mga sakit, yung mga trials in life, yun nga lagi nating naiisip. Kapag wala tayong pananampalataya sa Diyos, ang unfair ng buhay. Kahit hindi mo sabihin sa bibig mo, ang unfair mo, Lord. Pero minsan yun ang naiisip natin. Sa dami-dami ng tao sa mundo, bakit ako pa? You know, this is the truth. Yes, that is true. Life is unfair. But it doesn't mean God is unfair too. His grace, love, and mercy is new every morning. Tapat po ang Diyos palagi sa atin. So don't you ever think that, mga kapatid. Pero may pagkakataon na iisipan mo yan, pwede ba ang iyong mga worries, ang iyong mga trials, mga pag-alala, turn it into prayers. Lord, you know, alam mo ang nasa isip ko, alam mo ang puso ko, alam mo kung gano'n ako desperado ngayon. And I give it to you all. In our pain, God is shouting. Sinasabi niya sa atin, anak mo, malik ka sa akin. Kaya, yung masakit, kapag lang blessing yan. Every time na nagkakasakit, wala na pag-tinatakaso, or hindi kung paano mamatay na masakit ang ulo mo. Magkakaroon ka ng tinatawag na self-actualization or yung inventory. Lord, ano pong kasalanan ang hindi ko na-confess sa'yo? Ano pong pagkakamali ko? Ano pong dapat kong ituwid? Patawarin po ninyo ako. And it says here, bringing one sick of the palsy, paralyzed. Now, pag meron tayong mga kaibigan, ano yung madalas na naipapayo natin sa mga kaibigan natin kapag sila ay merong problema? Mali yung salitang okay lang yan. Hindi okay yun. Namatayan, okay lang. Hindi okay yun. May cancer, okay lang. Hindi okay yun. Palaging tama, ito ay pagkakataon para mapalalahanan natin sila na merong creator na gumawa sa kanila, and it's time to get back to God, to know the Lord, to seek the Lord. Kailangan natin silang dalhin sa Panginoon. Kailangan natin tignan ng problema na si Jesus ang solusyon. Hindi yung sa sarili nating kaparaanan lang. Yun yung worldly wisdom. Pero malinaw na sinabi ng salita ng Diyos at paulit-ulit nating mini-memory verse, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Akala mo yung solusyon mo, yun yung tama at yun yung best. No. You always ask the Lord, Lord, what is the solution? Ikaw lang ang makakapag-solve nito. And these four friends, which was born of four, hindi natin alam ang kanilang pangalan. Pero sa Bible, may mga hindi pinangalanan, ngunit nagpapakita ng kanilang pananampalataya. Yung centurion, sabi niya kay Jesus, Lord, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay ko. Sabihin mo lang, gagaling ng aking anak, gumaling. We don't know the name of this person. The Syrophoenician woman persistently begged Jesus Christ to heal her demon-possessed daughter. Kahit sabi ni Jesus Christ, para lang muna ako sa mga Hudyo.
Pero ininsist ng woman na to dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya mga kapatid, nawa yung mga trials natin, i-take natin sila bilang oportunidad para express natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Alam niyo yung kanta na, and it's time to rise, it's time to remember that our Lord, ay hindi niya ipoforsake yung sa Kanya. Will not forsake His own. Second, dalawang bagay na magiging natin in verse number 4. Faith can be tested. Pananampalataya ay masusuko natin kasi natin but doesn't give up. Just look at frustration. Again, sinabi ko sa inyo, nandun ka sa loob. For example, nandun ka sa loob. Ang iniisip natin, kawawa naman yung mga nasa labas. Hindi nila makita si Jesus Christ. Sabi nila, ang sakit daw, heartbreak. Pero ang mas masakit, yung bihis ka na, pero hindi ka pala kasama. Naranasan nyo na yun ng bata ka. Naligo ka. Madalas ko yung maranasan ng bata ko. Naligo ka, nagpulbo ka pa dito, para kang naging espasol. Pero sabi ng mama mo, wag ka muna sumama anak sa palengke. Ang kulit mo eh. Ilang beses ka naranasan. Masakit nga yun. Diba? Ang sakit nun, hindi mo makita si Jesus Christ. Hindi ka kasama. Pero hindi ito naging hadlang. And when they could not come nigh unto him for the press, the sobrang dami ng kantao, they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they laid down the bed wherein the sick of the palsy. How disturbing na may naririnig tayo sa taas. Imagine, nandun ulit tayo, no? Na mayroong humahampas, may mga nahuhulog ng mga debris, mga tuyong putik, at kung ano-ano pa man. Parang imposible na madala pa nila ang kanilang kaibigan kay Jesus Christ. Hindi pwede sa bintana, hindi pwede sa pinto. Ngunit ang tunay na pananampalataya, ang sabi ng Bible ay nagbubunga ng pag-asa, hindi sumusuko. They uncovered the roof. Nasabi ko kanina, ang design ng kanilang bahay noon ay hindi katulad ng bahay natin ngayon. So, mahirap, pero posible. Bakit? Kasi ano yun, may tinatawag na touching, merong beams. Sinabi yan sa law sa Old Testament na kailangan ang kanilang mga housetop o rooftop, merong mga beams. Tapos yung matigas, lalagyan nila ng yung putek, yung mud na tumitigas, tapos yung touch. Okay? T-A-T-C-H. Tawag nila ng touching. Yung parang, yung kubo, di ba? Yung may mga damo-damo. Sinira nila ito. Hindi sila sumuko. Mga kapatid ko sa Panginoon, dadating ang pagkakataon sa buhay natin na parang walang nangyayari at yung idiom na nandun ka na sa pinakadulo ng iyong tali. Yung taong parang nasa bangin, tapos you are in the end of the rope. But faith in God will produce hope. What is faith? It is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Brother and sister in Christ, huwag tayong sumuko. Amen? Don't give up. Don't give up trusting the Lord. Alam niyo po, ang Diyos palaging mabiyaya. Ito na yung desisyon na ginawa mo, tapos nagkamali ka, pero hindi mo alam, dahil sa sobrang tindi ng pagmamahal at lawak na kanyang biyaya, yung mga pangit mong desisyon, kaya pa yung gawing pagandahin ng Panginoon. Lord, ang tagal kong hindi nag-church, nag-backslide ako. Pero kaya yan pagandahin ng Panginoon. Gagamitin niya ni Lord na maisip mo na napakabiyaya niya na kahit nawala ka sa Panginoon ng napakagal-tagal, open arms pa rin si Lord. That is your greatest motivation. One of your good motivation. Don't give up trusting the Lord. Mga kapatid, anong gagawin mo kapag may problema ka sa anak mo na hindi mo kayang lutasin? Di ba? Napaka-challenging po talaga maging nanay at tatay. Amen? Kaya, believe po ako sa inyo mga nanay, tatay.
Saludo ako sa inyo. Diba, Nanay Mel, kay Sayan, kahit isa lang ang anak ni Sister Maya, isa lang pero sobrang pasaway, no? hindi sige ma. Ibig sabihin, isa na nga lang anak mo, pasaway pa. Yan, kay Sister Kay, Brother Ryan, napaka-challenging. Sister Roslyn, kahit na yan ay lumaki pa, hindi ibig sabihin, stop ka na maging nanay, tatay. Magtatanong yan sa'yo, ma, ano bang gamot kapag yung baby nagkasakit? Minsan, iiwan pa sa'yo yung bata, di ba? Iiwan pa sa'yo yung baby. Ganun ang ginagawa ko eh. Minsan, masasabi natin, 18 years old ka na, pero wala ka pa rin initiative. Anong gagawin mo kapag nagkakaroon na ng lamat at papunta na sa hiwalayan ng inyong marriage life? Anong gagawin mo kapag may problema ka sa trabaho na parang wala ng solusyon? Anong gagawin mo kapag mas mahaba pa yung araw ng buwan, pero yung pera mo pang isang araw na lang? Anong gagawin mo kapag inatid mo na yung taong mahal mo sa libingan, pero hindi mo pa rin matakasan yung lungkot, dalamhati at saka kirot? Anong gagawin mo kapag meron kang heartbreak, duguan ng iyong puso dahil sa mga pangarap na hindi mo nakamit? Anong gagawin mo kapag naglalakad ka sa isang spiritual na disyerto at tira wala kang mapuntahan? Brother and sister in Christ, come to Jesus. Don't give up. Martin Luther said, when all supports and all helpers fail, where there is nothing but despair, and death before us, then God's power begin. We are at our worst. When we are at our worst, He is at His best. Ang ganda, no? Sabi nung friend kong pastor, hindi naman sinasabi ng Diyos na maging malakas ka apart from Him. Ang nais ng Diyos, maging malakas ka sa Kanya. That's different. When we are at our worst, He is at His best. Sa ating weakness, magsisimula ang strength ni Lord. So, if you are on the end of your rope, don't give up. Palalakasin ka ng Diyos. Last but not the least, nandiyan pa tayo? Amen. Ang pananampalataya sa Panginoon ay magdadala sa atin para maka-witness tayo, ma-behold natin yung miracles ni Lord. When Jesus sees our faith, He moves in ways we never expected. Look at verse number 5, kung saan nakuha natin yung title natin. When Jesus saw their faith. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. He said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. This is a persistent faith. Ang kanilang action were the visible evidence of their faith. Sabi ni John MacArthur, the statement seeing their faith seems to indicate more than just a belief in Jesus' ability to heal. Yung pananampalataya na ginawa nila, yung pagbaklas nila ng rope, yung pagdala nila sa kanilang kaibigan kay Jesus Christ, it is more than nakakalaga si Jesus Christ ay magpagaling. The forgiveness that the Lord granted indicates a genuine, repentant faith. This man, along with his friend, must have believed that Jesus was the one who offered salvation to those who repent. Nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, nagkaroon ng milagro. Ano yung miracle? Meron bang himala? Yes. Nagkaroon ng himala sa buhay natin nung nanampalataya ka kay Jesus Christ. Salvation. Imagine mo, how can you comprehend that? Kagabi hindi ko nabanggit eh. Ang sabi doon sa verse number 6, if I'm mistaken, yung tao, ginawa niyang little lower than the angels. For what is man that thou art mindful of him? Ginawa mo siyang mas mababa kaysa sa mga anghel. But you know what? Jesus Christ became man. And when He became man, that time He became little lower than the angels. How can you comprehend that?
Ako ang gumawa sa mga anghel, di ba? Kung ikaw si Jesus, ako gumawa sa mga anghel, Ama. Pero magiging mababa ako kesa sa kanila? Now, how can you comprehend that? How can we comprehend that? Why? The creator of the world. In Colossians chapter 1, it says, sa pamamagitan niya, kung wala siya, wala lahat ng bagay. Jesus Christ is the creator of the world. And yet, He became man. For what reason? For you and for me to rescue a sinner like us. Sabi ni Martin Lloyd-Jones, there is no greater miracle than the salvation of a soul. Thankful ba tayo na save tayo? Amen? Alam nyo, yung mga gera-gera na yan, etc., gera-gera na yan, nakakatakot. Hindi naman natin sinasabing hindi nakakatakot. Yung langis natin, galing sa kanila, gasolina natin, ang dami ng resources ng Pilipinas, galing sa Middle East, kaya apektado tayo ng gera. Ano pa man. Alam nyo ba, ilang nuclear bomb lang tayo? Ang mundong ito? Kaya nga bawal yan eh. Pero ang sabi ng Bible, there is no fear in love. Because perfect love casts it out fear. Ang ibig sabihin ng pastor? Walang takot sa pagmamahal, sapagkat ang perfectong pagmamahal ay nagbabawi ng pagkatakot. Ang ibig sabihin, hindi tayo natatakot mamatay. Amen. Kasi alam natin, pag namatay tayo, to be absent in the body is to be present with the Lord. Langit ang punta natin. Pero ayaw pa nating mamatay. Magkaiba naman yon. Hindi ibig sabihin, ayaw mo pang mamatay, ay hindi ibig sabihin, hindi ka natatakot mamatay, ibig sabihin, gusto mo na mamatay. Hindi tayo natatakot sapagkat tayo ay ligtas. Ano yung mga miracle na ginawa sa atin ng Panginoon? Once you put your faith in the Lord Jesus Christ, ang pananampalataya, may tinatawag na saving faith. Ang tao kailangan yan para magkaroon siya ng kaligtasan. Pero yung ating faith sa Panginoon, every day in our life, kailangan mo manampalataya sa Kanya, provision, kagalingan, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, manampalataya tayo sa Panginoon. And you will see miracles. Alam niyo po, napaka-busy ng buhay ng pagiging pastor. Napaka-busy, tama, di ba? Pero yung itinerary ko, sobrang nakaka-overwhelm. Parang, kapag ikwento mo, nakaka-drain naman. Pero alam niyo po, masaya ako naglilingkod kay Lord. Amen? Masaya ako nagtuturo sa Bible school kahit wala akong sahod sa Bible school. Masaya ako nag-campus ministry. Masaya ako nagpipish. Masaya ako gumagawa ng sermon. Because merong point sa buhay ni Pastor Jomar na palagi kong pinagpe-pray, Lord, ano pong kalooban niyo sa buhay ko? At kung ano ang gusto mo, yun ang masunod. Mga kapatid, you're seeking the will of the Lord. Pero kung hindi mo kayang ipanalangin yan, marahil hindi mo makikita ang kalooban ng Panginoon sa'yo. Or hindi ka magiging masaya. To be in the center of the will of the Lord, meron palaging kaligayahan. Sabi ng Bible, milagro, we are more than conquerors. Tayo ay overcomers. Ano man problema ang dadating sa ating buhay, kahit hindi natin masolusyonan, o kahit paulit-ulit na dumadating, ganun at ganun pa din. Ang biyaya ng Panginoon, palagi nandyan. Manampalataya tayo sa Kanya, hindi sayang ang ating pananampalataya. So, brother and sister in Christ, kamusta yung pananampalataya natin? Pag tinignan kaya natin, Lord, kapag nakita niya kaya ang ating pananampalataya ngayon, meron kayang milagro? Ay, ganyan na lang yung church namin, okay na yan. Wag na i-renovate, pastor. Ang church naman, hindi yung building, yung tao. Diba? Minsan ganyan eh. Ang galing, lusot. Ay, okay na, pastor. Hindi, dito na lang ako. Ganito na lang ako. Sinusuko na tayo sa buhay natin eh. Sumusuko ka na sa sarili mo. Wag. Merong plano ang Diyos sa'yo. Anong kailangan mo?
Manampalataya ka sa Kanya na hindi ka lang hanggang dyan. Merong gagawin si Lord sa buhay natin. Mga bagay na hindi mo na-imagine. So, come to Jesus Christ. Come to Him. And if you are here this morning, and then you don't know the Lord, na-deceive ka lang ng sarili mo or whatever, wala pa talaga tayong sa mga nasa live, naka-live kasi, hindi mo pa kilala ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, you can come to Him. He is the Lord. He is our Savior. Manampalataya tayo sa Kanya. Let's all stand up and let's pray. Father in heaven, we thank you for this time. Salamat po sa passage of this scripture. The four nameless friends, nagpakita po ng pananampalataya sa inyo. And a lot of times, yung mga trials in life, tinitingnan namin bilang wiset, bilang dapat wala na lang problema. Hindi namin nakikita na ito ay opportunity para manampalataya kami sa inyo. Maraming pagkakataon, sumusuko na kami sa buhay. Maraming pagkakataon, sumusuko na kami sa inyo, Panginoon. But, Father, may you please forgive us. And thank you for your forgiveness. And to our brother and sister in Christ, kamusta ang ating pananampalataya? Kamusta ang ating prayer life, ang ating Bible reading, ang ating Christian life, ang ating giving, ang ating pananampalataya? Once again, please give your heart to the Lord. Can you please say, Lord, I offer my life to you. And that, what God wants in our life. Kung sa tingin mo, finish na, kapatid, hindi pa, huwag ka sumuko, manampalataya sa Panginoon. And that's your heart desire. Lord, this is your chance. Nanampalataya ko sa inyo. Hindi pa po sa akin. Hindi pa plan in my life. Please come forward and let's have a private moment with the Lord. Lord, once again, papasalamat po kayo sa inyong pag-ibig, awat, biyaya sa amin. Salamat po sa mga natutunan po namin. As a church, we come to you and we praise you. Binibigay po namin sa inyo lahat ng kapulihan, lahat ng karahalan, katubayan. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. At amin pong dinadalangin na patuloy niyo po kaming pagpalain sa bawat aspeto po ng aming buhay. Sa mga nag-aaral, patuloy niyo pong bigyan ng karunungan. Pasukan naman po, Lord. At marami po mga gastusin. Provide niyo po yung pangangailangan ng mga kapatid, mga nanay, tatay na palagi po nag-prepare, nagtatrabaho. I-bless niyo po sila, Panginoon. Kami sa church, magkaroon kami ng pagkakasa na ang aming goal ay maging discipleship-driven church. Na ang iyong salita ang sentro, si Jesus Christ ang sentro. Worship namin kayo ang sentro. Dalangin namin na marami po tao makilala sa inyo. Dali niyo po yung mga natutulog siya dito sa lugar ng mabuhay. Hindi po kami maabot sila at buksan po kami mga mata na makikita na ang paglago at ang pagiging Kristiyano ay hindi nakikita sa amin. Dahil ko din po kami noon, aming mga seniors, patuloy niyo po sa prakasin at bigyan po sila kalinga sa naman. Mas po, dalangin po namin na pabay niyo po ang pangalan at ang kanilang hiling. At sa lahat po ng Panginoon, kami si Pan, bless you po, may pagpapalagay
renovate. Bless nyo po sa amin pong kids ministry. Bless nyo po. At mga plano po namin sa church, patuloy po kami sama-samang lumago. At matagpuan niyo po kaming tapat na naglilingkod sa inyo hanggang dumating po ang inyong anak ni Jesus. At ito pong lahat ay aming dinadalangin. Salamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus ang kablitas. Amen. Let's sing our doxology. Ready? Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost.